Maaga pa lamang ng umaga, ngunit abala na ang paligid ng malaking gusali ng kumpanya na kilala sa buong lungsod bilang Virelion Holdings. Isa ito sa mga kumpanyang matagal nang may pangalan sa industriya, ngunit nitong mga nakaraang taon ay napapabalitang nahihirapan na itong makasabay sa mga bagong kakumpetensya. Sa labas ng gusali, sunod-sunod na dumarating ang mga mamamahaling sasakyan ng mga empleyado. May mga sedan na makintab ang pintura, may mga SUV na bagong labas sa showroom, at may ilan pang may driver na naghahatid sa kanilang amo sa pintuan ng lobby. Sa gitna ng mga sasakyang iyon, may isang lalaking papalapit na tila kakaiba sa lahat. Hindi siya sakay ng kotse, hindi rin siya nakamotor. Ang tanging dala niya ay isang simpleng bisikleta na tila matagal nang ginagamit. Bahagyang pawisan ang kanyang noo, at ang kanyang polo na kulay abuhin ay halatang nabasa na ng pawis dahil sa mahabang pagbibisikleta. Ngulit sa kabila nito ay maayos pa rin ang kanyang tindig at kalmado ang kanyang mga mata habang nakatingin sa gusali. Ang lalaking iyon ay si Severo Calderan. Dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang bisikleta at itinabi ito sa gilid ng sidewalk. Tinitigan niya sandali ang napakalaking gusali sa kanyang harapan. Halos kumikislap ang mga salamin nito sa sinag ng araw. Sa loob ng ilang segundo ay para bang may iniisip siya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at naglakad papasok sa lobby habang hawak ang maliit na backpack sa kanyang likod. Pagpasok pa lamang niya, ay agad siyang napansin ng ilang empleyadong nagkukwentuhan malapit sa reception. Nakaayos ang kanilang mga damit, makintab ang sapatos, at halatang sanay sa buhay sa opisina. Isa sa kanila ang napakunot ang noo habang nakatingin kay Severo. "Uy, tingnan mo yun," bulong ng isang babae sa katabi niya. "Parang naligaw yata." Napatingin din ng iba, hindi maiwasang mapangiti ng ilan. "Delivery ba yan?" sabi ng isang lalaki habang tumatawa. "Baka naghahanap ng trabaho bilang maintenance," dagdag pa ng isa habang bahagyang tumatawa. Hindi sumagot si Severo. Narinig niya ang lahat ng iyon ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Sa halip ay nagpatuloy lamang siya sa paglalakad papunta sa reception desk. Ang receptionist na si Marzena ay napatingin din sa kanya mula ulo hanggang paa. Hindi siya mukhang kliyente, hindi rin siya mukhang investor o executive. Para lamang siyang ordinaryong taong napadaan sa gusali. "Sir, may kailangan po ba kayo?" tanong ni Marzena, bahagyang maingat ang tono. Ngumiti ng bahagya si Severo. "Magandang umaga, may appointment ako dito." "Appointment?" tanong ng receptionist habang nakakunot ang noo. "Saang department po?" "Sa itaas," sagot niya ng simple. Hindi na napigilan ng isang lalaking empleyadong nakalapit sa reception ang tumawa ng mahina. "Sa itaas daw," bulong nito sa kasama niya. "Baka sa rooftop garden pupunta." May isa pang babae ang napangiti habang nagkukunwaring nagche-check ng phone na halatang nakikinig. Tahimik lang si Severo. Hindi siya nagpakita ng pagkainis o galit. Para bang sanay na siyang makarinig ng ganitong klasing mga komento mula sa ibang tao. Samantala, ang security guard sa pintuan ay napalapit. "Sir, may ID po ba kayo o visitor pass?" tanong ng guard. Binuksan ni Severo ang kanyang backpack at may inilabas na maliit na sobre. Hindi pa niya ito ibinibigay. Sa halip, ay tumingin muna siya sa paligid ng lobby. Malaki ang spasyo, makintab ang sahig. May ilang empleyadong naglalakad papunta sa elevator habang nagmamadali. Ang iba naman ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay malinaw na may kakaibang kultura sa lugar na ito. Napansin niya kung paano tinitignan ng mga tao ang isa't isa. Kung sino ang nakaayos at mukhang may pera, iyon ang ginagalang. Kung sino ang mukhang simple, iyon ang pinagtatawanan. Tahimik niyang pinagmasdan ng lahat ng iyon. May dalawang lalaking empleyado ang dumaan sa kanyang likuran. "Pare, nakita mo ba yung bike niya?" sabi ng isa. "Oo nga parang galing probinsya," sagot ng isa habang tumatawa.
Baka naghahanap ng parking ng delivery. Bahagyang napailing si Severo, ngunit hindi pa rin siya sumagot. Sa halip ay lumapit siya sa isang bakanting sofa sa lobby at umupo roon. Maayos niyang itinabi ang kanyang backpack sa tabi niya. Nagtataka ang receptionist kung bakit hindi pa umaalis ang lalaki, ngunit hindi rin siya makapagtanong pa dahil may ibang bisita nang lumapit sa desk. Habang nakaupo si Severo, ay tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong dumaraan sa harap niya. May ilan na patagong tumitingin sa kanya. May ilan naman na diretsyong napapangiti, parang may nakakatawa sa kanyang itsura. Ngulit sa loob ng kanyang isipan ay malinaw ang kanyang iniisip. Hindi siya nagpunta rito lamang para makita ang gusali. Dumating siya upang makita kung paano talaga kumilos ang mga tao sa loob ng kumpanyang ito kapag walang nanonood sa kanila. Ang araw na ito ay hindi lamang basta unang araw niya sa gusali. Ito ang araw kung kailan magsisimula niyang malaman ang tunay na ugali ng mga taong kanyang papalimunan. At habang patuloy siyang nakaupo sa lobby parang ordinaryong bisita, walang isang tao sa buong gusali ang may ideya kung sino talaga ang lalaking dumating kaninang umaga na nakabisikleta lamang. Tahimik lamang na nakaupo si Severo Calderan sa sofa ng lobby habang pinagmamasdan ng paggalaw ng mga tao sa loob ng gusali. Sa bawat minutong lumilipas ay mas malinaw niyang nakikita ang ugali ng mga empleyado. May mga taong seryoso sa trabaho, ngunit mas marami ang tila abala sa pakikipag-usap at pakikisama sa mga kapwa nilang empleyado na mukhang may mataas na posisyon. Kapag may dumadaan na mukhang mahal ang suot, agad silang tumitigil at nagiging magalang. Ngulit kapag may dumadaan na simpleng tao, halos hindi man lang nila ito pinapansin. Hindi rin tumitigil ang ilang empleyadong napapansin si Severo. Minsan ay palihim silang tumitingin, minsan naman ay halatang nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay tila naaaliw sa presensya ng lalaking dumating na nakabisikleta lamang. Ilang sandali pa ay may 3 empleyado na dumaan sa harap niya habang may hawak na kape. Halata sa kanilang kilos na galing sila sa pantry at nagmamadaling bumalik sa kanilang departamento. Ngunit nang nakansin nila si Severo na nakaupo lamang sa sofa, bigla silang bumagal. "Pare, siya pa rin yung lalaki kanina," sabi ng isa habang patagong nakatingin kay Severo. "Hindi pa rin umaalis?" sagot ng isa pang lalaki. Ang ikatlong kasama nila ay bahagyang napangiti. Baka naghihintay ng interview. Pero kung ganito ang suot niya, parang malabo. Napatingin muli si Severo sa kanila, ngulit na natili siyang tahimik. Hindi niya ipinakita na naririnig niya ang kanilang usapan. Sa halip ay parang wala lamang sa kanya ang lahat. Hindi nagtagal ay lumapit ang isa sa kanila. Tila gustong magpatawa sa kanyang mga kasama. "Kuya," sabi nito habang nakangisi, "may hinahanap ka ba dito?" Dahan-dahan na tumingin si Severo sa kanya. Kalmado pa rin ang kanyang mga mata. "May hinihintay lang ako," sagot niya ng mahinahon. Napangiti ang lalaki at bahagyang napatingin sa kanyang mga kasama. "Ah, danan ba? Interview?" tanong nito. Sandaling tumigil si Severo bago sumagot. "Pwede mong sabihin na ganoon." Napatawa ang 2 pang lalaki sa likuran. "Good luck na lang, medyo mataas ang standards dito sa kumpanya." Tumanggol lang si Severo bilang sagot. Hindi siya nagpakita ng kahit anumang pagkainis. Para bang normal lamang sa kanya ang ganitong klase ng usapan. Pagkatapos noon, ay lumakad na muli ang 3 empleyado papunta sa elevator habang patuloy na nagbubulungan. Hindi pa man nakakalayo ay muling nagsalita ang isa. "Kung ako sa kanya, hindi na ako mag-aaksayang ng oras dito. Baka naman delivery lang talaga," sagot ng isa pa. Habang nag-uusap sila ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Severo ang kanilang pag-alis. Sa kabilang bahagi ng lobby ay may isang babaeng empleyado na matagal nang nakatingin sa kanya. Siya si Yismeria Talosig, isang junior staff sa accounting department. Hindi siya sumasali sa pangungutya ng mga kasama niya. Sa halip ay tila nagtataka lamang siya kung bakit tila kalmado ang lalaking iyon sa kabila ng naririnig niya. Lumapit siya ng bahagya sa sofa kung saan nakaupo si Severo. "Excuse me?" sabi niyang mahina. Napatingin si Severo sa kanya.
Matagal ka na bang naghihintay? Tanong ni Ismeria. Hindi naman, sagot niya. Kung may appointment ka sa HR, nasa pangalawang palapag sila, paliwanag ng babae. Bahagyang numiti si Severo at saka sumagot. Hindi HR ang sadya ko. Tumanggo si Ismeria ngunit hindi na siya nagtanong pa. Ramdam niya na parang may kakaiba sa lalaking kausap niya. Hindi siya mukhang mayabang, hindi rin siya mukhang desperado. Bago siya umalis, ay bahagya siyang napatingin sa bisikletang nakikita mula sa salamin ng labi. Sa iyo ba yung bisikleta sa labas? Tanong ni Ismeria. Oo, sagot ni Severo. Malayo ba ang pinanggalingan mo? Medyo, sagot niya habang bahagyang numingiti. Tumanggo si Ismeria at saka nagpaalam. Good luck. Pagkaalis ng babae, ay muli na namang bumalik ang katahimikan kay Severo. Ngunit hindi nagtagal, ay may isa pang empleyado ang lumapit. Mas matanda ito ng kaunti sa mga nauna at halatang may kumpiyansa sa sarili. Ang pangalan niya ay Halvero Quindas, isang supervisor sa Operations Department na kilala sa pagiging mapangmata sa mga taong mas mababa sa kanya. Huminto siya sa harap ni Severo habang nakapamilsa. Ikaw yung nakabike kanina, di ba? Tanong ni Halvero. Oo, sagot ni Severo. Tinitigan siya ni Halvero mula ulo hanggang paa. Alam mo bang hindi ito tambayan? Opisina ito. Kalmado pa ring sumagot si Severo. Alam ko. Kung may hinihintay ka, doon ka sa labas maghintay. Baka iniisip ng mga bisita na kung sino-sino ang pumapasok dito. Sandaling tumigil si Severo. Pagkatapos ay dahan-dahan na tumayo sa sofa. Mas matangkad pala siya kay Halvero, ngulit hindi pa rin siya nagpakita ng kahit anumang pagmamataas. Salamat sa paalala, sabi niya ng mahinahon. Iniwan siya ni Halvero na tila mayabang ang hakbang habang naglalakad papunta sa elevator. Ngulit bago pa man tuluyang sumara ang elevator door, ay napansin ni Severo na ilang empleyado pang muling nakatingin sa kanya habang nagbubulungan. Tahimik niyang tinanggap ang lahat ng iyon. Sa loob ng kanyang isipan, ay mas lalo lamang niyang nakikita ang malinaw na larawan ng kumpanyang ito. Hindi pa man siya nagpapakilala, nakikita na niya kung paano tratuhin ng mga tao ang isang taong sa tingin niya ay walang halaga. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya dumating sa gusaling ito nang nakabisikleta lamang. Habang patuloy na nagiging abala ang umaga sa loob ng gusali ng Virillion Holdings, unti-unti ring napupuno ng mga empleyado ang bawat departamento. Sa itaas na mga palapag ay nagsisimula na ang mga meeting. Ang iba naman ay nagbubukas ng kanilang computer habang nag-uusap tungkol sa mga gawain ng araw. Ngunit sa lobby ng gusali ay nananatiling nakatayo si Severo Calderan. Tahimik na pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Hindi nagtagal ay dumating na ang isa pang sasakyan sa harap ng gusali. Isang mahabang itim na sedan ang huminto sa driveway. Agad na napansin ito ng mga guard sa labas at mabilis silang tumayo ng tuwid. Lumabas mula sa sasakyan ang isang matandang lalaki na may maayos na suot na suit. Kasama niya ang dalawa pang lalaking mukhang mga executive ng kumpanya. Isa siya sa mga miyembro ng Board of Directors ng Virillion Holdings. Pagpasok nila sa lobby ay agad na naging mas seryoso ang galaw ng mga empleyado. Ang receptionist ay tumayo at magalang na bumati. May ilang empleyado pa ang napalingon at bahagyang yumuko bilang paggalang. Hindi napansin ng mga bagong dating si Severo na nakatayo lamang sa gilid ng lobby. Ngunit si Severo ay tahimik na nakatingin sa kanila. Para bang matagal na niyang kilala ang matandang lalaking iyon. Samantala, sa loob ng elevator na papunta sa mga executive floor, ay nag-uusap ang dalawang lalaking kasama ng matanda. Handa na ba ang lahat para sa announcement mamaya? Tanong ng isa. Oo, sagot ng isa pang lalaki. Nakaprepare na ang conference hall, naghihintay na lang ang karamihan sa staff. Tumanggo ang matandang lalaki. Maganda, matagal nang naghihintay ang kumpanya ng bagong pamumuno. Habang nangyayari iyon sa itaas ng gusali, sa lobby naman ay patuloy na nag-uusap ang ilang empleyado tungkol sa balitang kumakalat sa opisina.
Alam mo ba, ngayon daw ipapakilala ang bagong CEO, sabi ng isang babae habang hawak ang kanyang tablet. Talaga? Sagot ng katabi niyang lalaki. Akala ko next week pa. Hindi daw, nandito na raw sa gusali. Napatingin ng isa pang empleyado sa paligid. Sabi nila galing daw sa ibang bansa yung bagong boss. Siguro mayaman yun, baka may convoy pa pag dumating. Dagdag pa ng isa habang tumatawa. Hindi nila alam na ang lalaking pinagtatawanan nila kanina sa lobby ay naroon pa rin, nakikinig sa kanilang mga usapan. Tahimik na naglakad si Severo papunta sa elevator. Ngunit bago pa man siya makalapit, ay may dalawang empleyadong biglang tumigil sa harap niya. "Boss, reserved tong elevator para sa executives," sabi ng isa habang nakataas ang kilay. Hindi sumagot si Severo. Sa halip ay bahagya lamang siyang nagmutik at tumanggo. "Okay lang," sabi niya ng mahinahon. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kabilang elevator na ginagamit ng karamihan sa mga empleyado. Sa kabilang bahagi ng gusali, sa executive floor, abala ang ilang staff sa paghahanda ng conference hall. Nakaayos ang mga upuan, naka-on ang projector, at may maliit na stage sa harap ng silid kung saan gaganapin ang pagpapakilala sa bagong CEO. May ilang manager na nag-uusap habang nakatayo sa gilid ng silid. "Excited na akong makita kung sino yung bagong boss," sabi ng isa. "Siguro matindi yun. Kung hindi, hindi siya pipiliin ng board," sagot ng isa pa. Sa kabilang banda naman ay may ilang empleyadong nagbubulungan. "Baka foreigner yon," sabi ng isa. "O baka anak ng may-ari," dagdag ng isa. Habang nag-uusap sila ay dahan-dahan na bumukas ang elevator sa executive floor. Lumabas si Severo mula roon, hawak pa rin ng kanyang maliit na backpack. Hindi siya pinansin ng ilang empleyadong naglalakad sa hallway dahil inakala nilang isa lamang siyang delivery personnel o bagong applicant. Ngunit sa halip na pumunta sa HR department o sa reception desk sa itaas, diretsyong naglakad si Severo papunta sa opisina sa dulo ng hallway. Sa pintuan ng opisina ay may nakasulat na chairman. Huminto siya sandali bago kumatok. Makalipas ang ilang segundo ay bumukas ang pinto. Ang matandang lalaking dumating kanina sa gusali ang sumalubong sa kanya. Pagkakita pa lang sa kanya ay agad itong nagmuti. "Severo," sabi nung matanda. Bahagyang tumanggo si Severo bilang paggalang. "Pasensya na kung nahuli ako," sagot niya. Pumasok siya sa opisina at isinara ng matanda ang pinto. Sa loob ay naroon din ang dalawang executive na kasama niya kanina. Isa sa kanila ang nag-abot ng isang folder kay Severo. "Narito na ang lahat ng dokumento," sabi nito. Binuksan ni Severo ang folder at tahimik na tinignan ang mga papeles. Nakalagay doon ang official na appointment na nagpapatunay na siya na ang bagong Chief Executive Officer ng Virillion Holdings. Ang chairman ay umupo sa kanyang upuan habang nakatingin kay Severo. "Kumusta ang unang obserbasyon mo sa kumpanya?" tanong nito. Bahagyang nagmuti si Severo. "Marami akong nakita," sagot niya ng mahinahon. "Maganda ba o masama?" tanong ng isa pang executive. Sandaling tumahimik si Severo bago sumagot. "Pareho," sabi niya. Pagkatapos ay isinara niya ang folder at inilapag ito sa mesa. "Handa na ba ang lahat para sa announcement?" tanong niya. Tumanggo ang chairman. Naghihintay na ang mga empleyado sa conference hall. Saglit na tumingin si Severo sa bintana ng opisina kung saan makikita ang buong lungsod. Pagkatapos ay binalikan niya ang mga kasama niya sa silid. "Nga kung ganon," sabi niya ng kalmado. "Oras siguro para makilala nila kung sino ang lalaking dumating kaninang umaga na nakabisikleta." Sa conference hall ng Virillion Holdings ay halos mapuno na ang mga empleyado mula sa iba't ibang departamento.
May mga manager na nakatayo sa gilid habang nag-uusap. Ang iba naman ay nakaupo na at naghihintay sa kung sino ang lalabas sa maliit na stage sa harap. Sa projector screen ay nakasulat lamang ang simpleng mensahe na, "Welcome to the new leadership of Virelion Holdings." Habang lumilipas ang ilang minuto, ay patuloy ang bulungan sa loob ng silid. Halos lahat ay curious kung sino ang bagong CEO na ipapakilala ng board. Marami ang may kanya-kanyang hula. Sa ikatlong hanay ng mga upuan ay nakaupo si Alvaro Quindas kasama ang ilang supervisor mula sa Operations Department. Nakapamulsa siya habang nakasandal sa kanyang upuan. "Sigurado akong matindi ang background ng bagong boss," sabi ng isa sa kanyang katabi. "Kung hindi, hindi siya kukunin ng board." Ngumiti si Alvaro. "Oo nga, baka galing ibang bansa." "Siguro may private jet pa yun," dagdag ng isa habang bahagyang tumatawa. Sa kabilang bahagi naman ng hall ay nakaupo si Ismeria Talosig mula sa Accounting Department. Tahimik lamang siyang nakatingin sa harap habang nakikinig sa usapan ng mga tao sa paligid. Ang sabi ng HR, nandito na raw sa gusali kanina pa, sabi ng isang babaeng empleyado sa likuran niya. "Talaga? Hindi ko naman nakita," sagot ng isa. "Baka dumaan sa VIP entrance." Patuloy ang ganitong mga usapan habang naghihintay ang lahat. Walang nakakaalam na ilang minuto na lamang ay makikita na nila ang taong matagal na nilang hinihintay. Sa labas ng conference hall ay naglalakad na ang chairman ng board kasama ang dalawang executive. Sa likuran nila ay tahimik na sumusunod si Severo Calderan. Hawak pa rin niya ang kanyang maliit na backpack at suot pa rin niya ang parehong simpleng damit na suot niya nang dumating siya sa gusali kaninang umaga. Huminto ang chairman sa harap ng pintuan ng conference hall at tumingin kay Severo. "Handa ka na ba?" tanong nito. Bahagyang tumanggo si Severo. "Oo." Dahan-dahan na binuksan ng isang staff ang pintuan ng hall. Sa loob ay agad na natahimik ang mga empleyado nang makita nilang papasok na ang chairman ng board. Ang iba ay tumayo bilang paggalang, ang iba naman ay agad na tumigil sa pakikipag-usap. Naglakad ang chairman papunta sa maliit na stage sa harap ng silid, habang sinusundan ng dalawang executive. Sa likuran nila ay pumasok din si Severo, ngunit nanatili muna siya sa gilid ng pintuan. "Magandang umaga sa inyong lahat," sabi ng chairman habang nakatayo sa harap ng mikropono. Tahimik na nakinig ang lahat. "Alam kong marami sa inyo ang matagal nang naghihintay sa araw na ito. Sa nakalipas na mga buwan ay dumaan sa maraming pagsubok ang ating kumpanya. Ngunit naniniwala kami na sa tamang pamumuno ay muli nating maibabalik ang lakas ng Virelion Holdings." Maraming empleyado ang tumanggo habang nakikinig. "Ngayong araw," patuloy ng chairman, "ipapakilala namin ang taong magdadala ng bagong direksyon sa kumpanyang ito." Halos lahat ay napatingid ng upo. Ang ilan ay napatingin sa pintuan, umaasang may papasok na lalaki na nakasuit na mukhang isang kilalang executive. "Ang bagong CEO ng Virelion Holdings," sabi ng chairman habang bahagyang tumingin sa likuran, "ay isang taong may malawak na karanasan sa pamamahala ng mga negosyo sa iba't ibang bansa. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang leader na naniniwala sa halaga ng bawat tao sa isang kumpanya." Sandaling tumigil ang chairman bago muling sumalita. "Mga kasama, ipinapakilala ko sa inyo si Severo Calderan." Sa sandaling iyon ay naglakad si Severo mula sa likod ng pintuan papunta sa gitna ng conference hall. Noong una ay tila walang nakapansin kung sino siya. Ngulit habang palapit siya sa stage, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga tao sa loob ng silid. Ang ilan ay napakunot ng noo. Ang iba naman ay napamulagat. Sa ikatlong hanay ng mga upuan ay biglang napatiwid ng upo si Alvaro Quindas. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. "Sandali, siya yung..." bulong niya sa katabi. Napatingin din ang iba pang supervisor. Siya nga ang lalaking nakita nila kanina sa lobby.
ang lalaking nakabisikleta, ang lalaking pinagtawanan nila. Sa kabilang bahagi naman ng hall ay nakahawak si Ismeria sa kanyang upuan habang nakatingin kay Severo na dahan-dahang umaakyat sa stage. Hindi niya inaasahan na ang simpleng lalaking nakausap niya kanina ay siya palang bagong CEO ng buong kumpanya. Habang umaakyat si Severo sa stage, ay unti-unting kumalat ang bulungan sa loob ng silid. Siya yung nasa lobby kanina. Hindi ba nakabike yan? Imposible. Ngulit nang nakarating siya sa tabi ng chairman, ay tululang natahimik ang buong conference hall. Ang lalaking pinagtawanan nila kaninang umaga ay ngayon nakatayo na siya sa harap nila bilang pinakamataas na pinuno ng Virelian Holdings. Tahimik lamang na tinignan ni Severo ang buong silid. At sa mga mata ng bawat empleyado ay makikita ang parehong reaksyon. Gulat, hiya, at hindi makapaniwala sa katotohanan na ang lalaking inakala nilang walang halaga ay siya palang bagong CEO ng kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Tahimik ang buong conference hall habang nakatayo si Severo Calderan sa harap ng mikropono. Wala ni isa ang nagsasalita. Ang mga empleyadong kanina ay puno ng bulungan at hula ay ngayon ay tila nawalan ng boses. Halos lahat ay nakatingin lamang sa lalaking nasa harap nila. Sinusubukang iproseso ang katotohanang ang simpleng lalaking nakabisikleta kaninang umaga ang siyang bagong CEO ng kumpanya. Sa ikatlong hanay ng upuan ay tila hindi mapakali si Alvaro Quindas. Kanina lamang ay siya pa ang nagpaalis kay Severo sa sofa sa lobby, sinasabihang itong hindi tambayan ng gusali. Ngayon ay pakiramdam niya ay parang may malamig na tubig na ibinuho sa kanyang ulo habang pinagmamasdan ang bagong CEO na kalmado lamang na nakatayo sa stage. Samantala, si Ismeria Talosig naman ay tahimik lamang na nakaupo habang nakatingin kay Severo. Naalala niya ang maikling pag-uusap nila kanina sa lobby. Wala siyang ideya na ang kausap niya ay ang taong magpapatakbo ng buong kumpanya. Dahan-dahan na humawak si Severo sa mikropono. Hindi siya mukhang galit, hindi rin siya mukhang mayabang. Ang kanyang mukha ay kalmado lamang, ngunit seryoso ang kanyang mga mata habang tinitignan ang bawat tao sa silid. Magandang umaga sa inyong lahat. Sabo niya sa mahinahon ngunit malinaw na boses. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sapat upang marinig sa buong conference hall. Alam kong marami sa inyo ang nagulat sa nakita ninyo ngayon. May ilang empleyado ang napatingin sa isa't isa. Ang iba ay bahagyang yumuko, tila nahihiya sa nangyari kaninang umaga. Nagpatuloy si Severo. Kanina bago ako pumasok sa opisina ng chairman, nagpasya akong manatili muna sa lobby. Saglit siyang tumigil, para bang binibigyan ng pagkakataon ang lahat na maalala ang nangyari kanina. At habang naroon ako, marami akong narinig. Lalong tumahimik ang buong silid. May mga taong nagtatanong kung naligaw ba ako. May mga nagtatawanan. May mga nag-aakalang naghahanap ako ng trabahong janitor o delivery boy. Unti-unting bumaba ang tingin ng ilang empleyado. Ang iba ay napalunok, hindi alam kung paanong haharapin ang sitwasyon. Hindi nagbago ang tono ng boses ni Severo. Hindi siya nagsalita na parang naninisi. Sa halip ay parang nagkukwento lamang siya ng isang simpleng pangyayari. May isa pang nagsabi na hindi ito tambayan at mas mabuting sa labas ako maghintay. Halos hindi makatingin si Alvaro sa stage. Ramdam niya na parang bawat salita ng CEO ay tumatama sa kanya. Ngunit hindi niya tinuro si Alvaro, hindi niya binanggit ang pangalan ng kahit sino. Sa halip ay bahagya siyang numiti. Hindi ako nagalit. Nagulat ang ilan sa mga empleyado sa narinig nila. Dahil sa totoo lang, masaya akong nakita ko kung paanong kumilos ang mga tao sa kumpanyang ito kapag akala nila ay walang mahalagang taong nakatingin.
May ilang empleyado ang napaisip sa sinabi niya. Ang isang kumpanya, patuloy niya, ay hindi lamang binubuo ng mga numero sa financial reports. Hindi ito tungkol sa kita o sa laki ng opisina. Bahagyang naglakad siya sa gilid ng stage habang nagsasalita. Ang tunay na lakas ng isang kumpanya ay ang kultura nito, kung paanong tratuhin ng mga tao ang isa't isa. Tahimik na nakikinig ang lahat. Kung paano natin tratuhin ang taong sa tingin natin ay walang kapangyarihan, kung paano natin igalang ang mga taong hindi natin kilala. Saglit siyang tumingin sa mga empleyado sa harapan, dahil ang respeto ay hindi dapat ibinibigay lamang sa taong may posisyon. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa lahat ng naroon. Hindi ko sinabi ito para ipahiya ang kahit sino. Dagdag pa niya, lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay may pagkakataong matuto. Tumigil siyang sandali bago muling nagsalita. Hindi ako dumating dito upang agad magtanggal ng tao. Hindi rin ako dumating dito upang ipakita na ako ang pinakamataas sa inyo. Nagulat ang ilang mga manager sa sinabi niya. Dumating ako dito upang baguhin ang direksyon ng kumpanyang ito. Marahang inilapag ni Severo ang kanyang mga kamay sa gilid ng podium. At ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pag-aalala ng isang simpleng bagay. Bahagya siyang numiti habang tinitignan ang mga empleyado. Na kahit sino ang kaharap mo, mayaman man o mahirap, executive man o janitor, pareho lang tayong tao. Muling natahimik ang buong conference hall. Simula ngayon, gusto kong maging lugar ang Virelion Holdings kung saan ang bawat empleyado ay ginagalang, hindi dahil sa kanilang posisyon, kundi dahil sila ay bahagi ng kumpanya. May ilang empleyado ang unti-unting tumanggo. Sa unang pagkakataon mula nung magsimula ang meeting, may naramdamang kakaibang pagbabago sa hangin ng silid. Ang lalaking pinagtawanan nila kaninang umaga ay hindi lang pala isang CEO. Isa siyang leader na gustong baguhin kung paano sila naging tao sa isa't isa. Matapos ang unang talumpati ni Severo Calderan, ay nanatiling tahimik ang buong conference hall sa loob ng ilang segundo. Halos lahat ay nakaupo lamang habang iniisip ang mga salitang kanilang narinig. Ang mga empleyadong kanina ay puno ng kumpiyansa at ingay, ay ngayon ay tila nagiging maingat sa kanilang mga galaw. Hindi nila inaasahan ang bagong CEO ay isang taong dumating ng simple at agad na napansin ang ugali ng marami sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpasalamat ang chairman ng board sa lahat ng dumalo at opisyal na natakos ang meeting. Isa-isa nang tumayo ang mga empleyado at dahan-dahang lumabas ng conference hall. Ngunit iba na ang kanilang pakiramdam kumpara kanina. May halong hiya, kaba at pag-aalala. Habang naglalakad sa hallway, ay may ilang empleyadong tahimik na nag-uusap. Hindi ko akalain siya yun, bulong ng isang babae mula sa marketing department. Grabe nga. Kanina lang pinagtatawanan siya sa lobby, sagot ng isa. Siguro nakita niya talaga lahat. Napailing ang isa pang lalaki. Mukhang seryoso siyang baguhin ng kumpanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng hallway ay naglalakad si Alvaro Quindas kasama ang dalawa niyang kasamahan mula sa operations department. Ngunit hindi tulad ng dati niyang kumpiyansa, halatang hindi siya mapakali. Pare, mukhang napansin niya yung nangyari kanina, sabi ng isa sa kanyang katabi. Hindi agad sumagot si Alvaro. Nakatitig lamang siya sa sahig habang naglalakad. Hindi naman niya sinabing pangalan mo, dagdag pa ng kasama niya. Pero alam niya, sagot si Alvaro sa mahinang boses. Hindi na sila nag-usap pa. Sa kabilang banda naman ay bumalik na si Severo sa opisina ng chairman kasama ang dalawang executive ng kumpanya. Tahimik lamang siyang naglalakad habang hawak ang folder na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa kumpanya. Pagpasok nila sa opisina ay agad siyang inalok ng upuan ng chairman.
Maganda ang naging unang mensahe mo, sabi ng matanda habang umuupo sa likod ng kanyang mesa. Hindi ko sinasadya na ipahiya sila. Gusto ko lang ipakita kung ano ang nakita ko. Tumanggo ang chairman. At ano ang unang impresyon mo sa kumpanya? Sandaling tumahimik si Severo bago sumagot. Hindi ang negosyo ang unang problema. Ang kultura. Napatingin ng dalawang executive sa kanya. Maraming empleyado ang may kakayahan, pero hindi nila nararamdaman na bahagi sila ng isang organisasyon. May malinaw na paghahati sa pagitan ng mga may kapangyarihan at ng mga ordinaryong empleyado. Tumanggo ang chairman. Matagal na naming naririnig ang reklamo na iyon. Binuksan ni Severo ang folder at inilabas ang ilang dokumento. Nakikita ko rin sa reports, sabi niya habang itinuturo ang isang pahina. Maraming departamento ang hindi nagtutulungan. May mga manager na mas inuuna ang kanilang posisyon kesa sa resulta ng trabaho. Nagkatinginan ng dalawang executive. May ilang manager na matagal na sa kumpanya. Mahihirapan tayong baguhin sila. Bahagyang ngumiti si Severo. Hindi ko kailangang baguhin lahat agad. Kailangan ko lang malaman kung sino ang handang magbago. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad papunta sa bintana ng opisina. Mula roon ay tanaw ang malaking bahagi ng lungsod. Simula bukas, sabi niya, gusto kong makausap ang mga empleyado mula sa bawat departamento, hindi lamang ang mga manager. Nagulat ang isa sa mga executive. Gusto mong makipag-meeting sa lahat? Hindi meeting, sagot si Severo. Lumingon siya. Kinabukasan ay mas maaga pang dumating si Severo Calderan sa gusali ng Virelion Holdings. Tulad ng nakaraang araw, dumating siya gamit ang kanyang bisikleta. Ang ilang guard na naka-duty sa umaga ay agad siyang nakilala at magalang na bumati. "Magandang umaga, sir," sabi ng isang guard habang bahagyang yumuyuko. Ngumiti lamang si Severo at tumanggo bilang tugon. Hindi siya sanay na tratuhin ng parang espesyal at kahit CEO na siya ay ayaw niyang magbago ang paraan ng pakikitungo niya sa mga tao. Ipinark niya muli ang kanyang bisikleta sa parehong lugar sa gilid ng gusali at dahan-dahang naglakad papasok sa lobby. Ngulit niya yun ay iba na ang reaksyon ng mga taong naroon. Ang receptionist na si Marzena ay agad na tumayo nang makita siya. "Good morning, sir," sabi nito habang medyo kinakabahan. Ngumiti lamang si Severo. "Magandang umaga rin." Ang ilang empleyado na dumaraan sa lobby ay napapatingin sa kanya. Kahit hindi nila siya direktang kinakausap, ay halatang nag-iingat na sila sa kanilang kilos. Ang ilan pa nga ay tahimik na bumabati habang naglalakad papunta sa elevator. Hindi na tagal ay dumiretso si Severo sa kanyang opisina sa executive floor. Ngulit bago pa man siya makapasok, ay may naghihintay na roon na dalawang senior executive ng kumpanya. "Magandang umaga, sir," sabi ng isa habang nag-aabot ng tablet na naglalaman ng schedule ng araw. "May ilang meeting po kayo ngayong umaga," dagdag ng isa. Tinignan ni Severo ang tablet, ngulit pagkatapos ay ibinalik ito sa kanila. "Kanselahin muna ang mga meeting," sabi niya. Nagkatinginan ng dalawang executive. "Sir, may mas mahalaga akong gustong gawin ngayon. May plano po ba kayo?" Tumanggo si Severo. "Gusto kong makausap ang mga empleyado, hindi bilang CEO, bilang kasama nila sa trabaho." Hindi na nagtanong pa ang dalawang executive. Sanay na sila na ang mga CEO ay kadalasang nasa opisina lamang at nakikipag-usap sa mga manager. Ngunit iba ang paraan ni Severo. Makalipas ng ilang minuto ay lumabas si Severo sa executive floor at bumaba sa iba't ibang departamento ng gusali. Ang una niyang pinuntahan ay ang Customer Support Department na matatagpuan sa ikalimang palapag. Pagpasok niya sa opisina ay agad siyang napansin ng ilang empleyado. Biglang natahimik ang ilang cubicle habang ang iba naman ay napapatingin sa kanya. Ngunit hindi siya nagpunta sa manager's office. Sa halip ay naglakad siya papunta sa isang bakanteng upuan sa gitna ng mga cubicle. "Pwede ba akong umupo dito?"
Tanong niya sa isang empleyadong babae na mukhang nagulat sa kanyang presensya. Opo sir, oo naman, sagot ng babae. Umupo si Vero at tumingin sa paligid. Kamusta ang trabaho dito? Tanong niya ng mahinahon. Sa una ay tila natatakot sumagot ang mga empleyado, ngunit maya-maya ay may isang lalaki na nagsalita. Medyo mabigat po minsan ang workload, sabi nito. Pero kaya naman, dagdag ng isa pa. Tumanggo si Vero habang nakikinig, hindi siya nag-interrupt, para lamang siyang taong gustong maintindihan ang kanilang sitwasyon. Matapos ng ilang minuto ng pag-uusap, ay napansin niya ang ilang bagay sa departamento. May mga empleyadong abala, ngulit halatang kulang sa kagamitan. Ang iba naman ay tila pagod dahil sa dami ng gawain. Bago siya umalis ay sinabi niya sa kanila, "Salamat sa pagiging tapat. Mahalaga sa akin ang mga sinabi niyo." Pagkatapos noon ay pumunta naman siya sa ibang departamento: marketing, logistics, accounting, at operations. Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan ay pareho ang kanyang ginagawa. Hindi siya nag-uutos, hindi siya nagmamadali. Nakikinig lamang siya sa mga empleyado. Sa accounting department ay muling nagkatinginan ng kanilang mga mata si Yesmeria Talosig. Nagulat si Yesmeria nang makita siyang pumasok sa kanilang opisina. Agad siyang tumayo mula sa kanyang mesa. "Sir," sabi niya. Ngumiti si Vero. "Ayos lang, umupo ka lang." Lumapit siya sa mesa ni Yesmeria. "Kamusta ang trabaho dito?" tanong niya. "Maayos naman po, sir. Pero minsan po kasi medyo mahirap kapag hindi malinaw ang instructions mula sa ibang departments." Tumanggo si Vero habang nakikinig. "Magandang obserbasyon iyon," sabi niya. Habang nag-uusap sila, ay napansin ng ibang empleyado sa departamento na ang CEO ay nakikipag-usap sa kanila na parang ordinaryo lamang nakasama. Samantala, sa Operations Department ay kabado si Halvero Quindas. Narinig na niya mula sa ibang empleyado na umiikot ang CEO sa iba't ibang departamento. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag dumating ito sa kanilang opisina. Ilang minuto pang lumipas ay bumukas ang pinto ng Operations Department. Pumasok si Vero habang tahimik na tumitingin sa paligid. Napatingin si Halvero sa kanya. Hindi siya sigurado kung simpleng pag-uusap lamang ba ang gagawin ng CEO o kung ito na ang simula ng mga pagbabagong matagal nang kailangan ng kumpanyang iyon. Pagpasok ni Vero Calderan sa Operations Department ay agad na naramdaman ng mga empleyado ang kakaibang tensyon sa loob ng silid. Ang mga cubicle na kanina ay puno ng ingay ng keyboard at usapan ay biglang natahimik. May ilang empleyado ang napatingin sa kanya, habang ang iba naman ay biglang nagkunwaring abala sa kanilang mga monitor. Hindi agad nagsalita si Vero. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng mga cubicle habang pinagmamasdan ng paligid. Tila inaalam niya ang takbo ng trabaho sa departamento. Sa dulo ng opisina ay nakatayo si Halvero Quindas. Pilit na pinananatiling kalmado ang kanyang mukha kahit ramdam niyang mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung lalapitan ba siya ng CEO o iiwasan. Ngunit ilang sandali lamang ay tumigil si Vero sa harap ng cubicle ni Halvero. "Magandang umaga," sabi niya sa mahinahong boses. "Magandang umaga rin po, sir," sagot ni Halvero habang bahagyang tumatayo mula sa kanyang upuan. Tahimik na tinignan ni Vero ang desk nito, kung saan nakalatag ang ilang dokumento at reports. "Supervisor ka dito sa operations?" tanong ni Vero. "Opo," sagot ni Halvero. Tumanggo si Vero at saglit na tumingin sa ibang empleyado sa paligid. Halos lahat ay nakikinig kahit nagpapanggap na abala sa kanilang mga monitor. "Kamusta ang takbo ng department ninyo?" tanong ng CEO. Sandaling nag-isip si Halvero bago sumagot. "Maayos naman po ang operations. Sinusunod namin ang schedule ng projects." Tumanggo si Vero ngunit hindi siya agad nagsalita. Para bang iniisip niya ang sagot na narinig.
Pagkatapos ay nagtanong siya muli. At kumusta ang mga empleyado? May mga problema ba silang nararanasan? Bahagyang nag-atubili si Halvero. Hindi siya sanay na tanungin ng ganitong paraan ng isang CEO. Wala naman pong malaki, sir. Sagot niya. Ngunit mula sa kabilang cubicle ay may isang empleyadong babae na bahagyang nagsalita. Sir, kung pwede lang pong magsabi, sabi gito habang tila kinakabahan. Napatingin si Severo sa kanya. Oo, sabihin mo lang. Medyo mahirap po minsan ang coordination sa ibang departments. May mga pagkakataon po na hindi malinaw ang instructions. Tahimik na nakinig si Severo. May isa pang empleyadong sumunod na nagsalita. At minsan po, kulang ang staff kapag sabay-sabay ang projects. Hindi sila pinutol ni Severo, halos hindi sila pinutol, halip tahimik lamang siyang tumatanggo habang nakikinig sa bawat sinasabi. Samantala, si Halvero ay hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahan na magsisimulang magsalita ang mga tauhan niya sa harap ng CEO. Pagkatapos ng ilang minuto, ay nagsalita muli si Severo. Salamat sa pagiging tapat. Mahalaga sa akin na naririnig ang ganitong mga bagay. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Halvero. Bilang supervisor, mahalagang naririnig mo rin ang mga ganitong obserbasyon. Opo, sir, sagot ni Halvero. Hindi siya pinahiya ni Severo. Hindi rin niya binanggit ang nangyari kahapon sa lobby. Ngunit sapat na ang paraan ng kanyang pagsasalita upang maramdaman ni Halvero na may inaasahan sa kanya ang CEO. Pagkatapos ng ilang sandali, ay naglakad na si Severo palabas ng Operations Department. Ngunit habang siya ay naglalakad sa hallway, ay may ilang manager mula sa ibang departamento ang nagtipon sa isang maliit na meeting room sa kabilang bahagi ng palapag. Kasama doon ang dalawang senior manager na matagal na sa kumpanya. Kilala silang mga taong malakas ang impluwensya sa loob ng organisasyon. Hindi maganda ang ginagawa ng bagong CEO, sabi ng isa habang nakaupo sa mesa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng isa pa. Iniikot niya ang buong kumpanya at direktang kinakausap ang mga empleyado, parang nilalampasan niya ang mga manager. Napakunot ang noo ng isa pang lalaki. Kung magpapatuloy yon, mawawala ang kontrol natin sa departments. Tahimik na nakinig ang iba. Hindi lang yon, dagdag pa ng isa. Napabansin ko na unti-hunti nang nagiging kumpiyanta ang mga empleyadong magsalita. Masama ba yon? Tanong ng isa. Tayo ang magiging unang masisilip kung may mali sa sistema. Nagkatinginan ang mga manager. Sa kabilang banda ng gusuling ay patuloy pa rin ang pag-iikot ni Severo sa mga departamento. Hindi niya alam ang usapan ng mga manager na iyon, ngunit ramdam na niya mula sa mga kilos ng ilang tao na hindi lahat ay masaya sa mga pagbabago na kanyang sinisimulan. Habang naglalakad siya sa koridor, ay bigla siyang nilapitan ng isa sa mga executive assistants. Sir, may ilang manager po na gustong makipag-meeting sa inyo sa mga susunod na araw. Tumanggo si Severo. Sabihin mo sa kanila na bukas ako sa pakikipag-usap. Gulit sa loob ng kanyang isip ay malinaw na ang isang bagay. Ang pagbabago sa isang kumpanya ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng sistema. Minsan, kailangan ding harapin ang mga tao na ayaw na mabago ang nakasanayan nilang kapangyarihan. Lumipas ang ilang linggo mula nang ipakilala si Severo Calderan bilang bagong CEO ng Virelion Holdings. Unti-unti nang nararamdaman sa buong gusali ang mga pagbabagong sinimulan niya. Hindi ito mabilis o marahas mapagbabago. Sa halip ay dahan-dahan itong nangyayari. Ngunit sapat upang mapansin ng bawat empleyado. Isa sa mga unang pagbabago ay ang bagong patakaran tungkol sa komunikasyon sa loob ng kumpanya. Ipinatupad ni Severo ang isang simpleng sistema kung saan maaaring magbigay ng direktang feedback ang mga empleyado mula sa iba't ibang departamento. Hindi na kailangang dumaan sa maraming layer ng managers bago marinig ang kanilang boses.
Sa una ay nagdulot ito ng kaba sa ilang senior managers, ngulit sa mga ordinaryong empleyado ay tila nagbigay ito ng bagong pag-asa. Sa accounting department naman ay napansin ni Yesmeria Talosig ang pagbabago sa kanilang trabaho. Dati ay matagal bago maayos ang coordination sa ibang departments. Ngulit ngayon ay may malinaw na proseso na kung paano ipapasa ang impormasyon. Mas mabilis na ngayon, sabi ng isa sa kanyang kasamahan habang nagre-review ng report. Oo ma, sagot ni Yesmeria. Mas malinaw na rin ang instructions. Hindi lamang sa sistema nagkaroon ng pagbabago. Pati ang paraan ng pakikitungo ng mga empleyado sa isa't isa ay unti-unti ring nagiging iba. Sa lobby ng gusali, kung saan dati ay may mga empleyadong mahilig manghusga sa mga mukhang simple, ngayon ay mas maingat na ang kanilang kilos. Ang mga guard, janitor at utility staff ay mas binabati na ng mga empleyado. May mga pagkakataon pa nga na nakikita si Severo na nakikipag-usap sa kanila sa umaga habang ipinapark ang kanyang bisikleta. Magandang umaga, sir, sagot ng isang janitor isang araw. Magandang umaga rin, sagot ni Severo habang nakangiti. Ang simpleng esenang iyon ay napapansin ng ibang empleyado. Para sa kanila, kakaiba ang CEO na ito. Hindi siya dumating na may convoy ng sasakyan, hindi rin siya nagkulong sa opisina. Mas madalas pa siyang makikita sa hallway o sa mga department floor kaysa sa executive office. Sa operations department naman ay unti-unti ring nagbabago ang atmosphere. Ang ilang empleyado na dati ay tahimik lamang ay mas nagiging bukas sa pagbibigay ng ideya. Isang hapon ay nagkaroon ng maliit na discussion ang ilang staff tungkol sa bagong paraan ng pag-aayos ng workflow. Kung gagawin natin ito, mas mabilis matatapos ang project, sabi ng isang empleyado habang nagpapakita ng diagram sa kanyang laptop. Dati ay hindi sila basta-basta nagsasabi ng ganitong ideya. Ngulit ngayon ay mas nagiging bukas ang kanilang supervisor na si Halvero Quindas. Hindi man niya inaamin sa iba, malaki ang epekto sa kanya ng nangyari noong unang araw ng CEO. Sa halip na maging defensive, napaisip siya sa mga sinabi ni Severo tungkol sa respeto at pamumuno. Isang araw ay tinawag niya ang kanyang team para sa maikling meeting. Kung may mga suggestions kayo tungkol sa workflow natin, sabihin niyo lang, sabi niya. Nagulat ang ilan sa kanyang mga tauhan. Hindi nila ito nakasanayan mula sa kanya. Gusto kong mas maging maayos ang coordination natin, dagdag pa niya. Sa kabilang bahagi ng gusali naman ay napansin ng mga senior executives ang mga pagbabago sa performance ng kumpanya. Sa mga report na natatanggap nila ay unti-unting gumaganda ang ilang indicators. Mas mabilis natatapos ang ilang projects, mas konti ang delay sa coordination ng departments. Isang araw ay nagkaroon ng meeting ang chairman ng board kasama si Severo sa executive office. Nakikita namin ang epekto ng ginawa mo, sabi ng chairman habang nakatingin sa mga reports sa mesa. Hindi ko lang ito ginawa mag-isa. Ang mga empleyado ang tunay na dahilan ng pagbabago. Tumanggo ang chairman. Pero kailangan pa rin nating maging maingat. May ilang manager na hindi pa rin komportable sa mga pagbabagong ito. Tahimik na nakinig si Severo. Alam niya na hindi lahat ay magiging masaya sa direksyon na kanyang tinatahak sa kumpanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga report sa mesa, ay malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang kultura ng kumpanya ay unti-unti nang nagbabago.
hindi na lamang ito lugar kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho para sa kanilang sarili. Unti-unti itong nagiging isang organisasyon kung saan ang respeto at pakikipagtulungan ay nagiging bahagi ng araw-araw na buhay sa opisina. At kahit hindi pa tapos ang kanyang trabaho bilang CEO, ay ramdam na ng maraming empleyado na ang simpleng lalaking dumating sa gusali na nakabisikleta ay unti-unti nang nagiging tunay na leader ng Verelion Holdings. Lumipas pa ang ilang buwan mula nang dumating si Severo Calderan sa Verelion Holdings. Sa panahong iyon, ay marami nang nagbago sa loob ng kumpanya. Hindi ito bigla ang pagbabago, ngunit sapat upang mapansin ng bawat empleyado na ibang direksyon na ang tinatahak ng organisasyon. Sa mga report na ipinapasa sa Executive Office, ay malinaw na gumaganda ang takbo ng negosyo. Mas maayos ang coordination ng mga departamento, mas mabilis natatapos ang mga proyekto, at unti-unting bumabalik ang tiwala ng mga kliyente na dati ay nawalan ng kumpiyansa sa kumpanya. Ngunit higit sa lahat, ay nagbago ang atmosphere sa loob ng gusali. Sa lobby kung saan unang nakita si Severo na pinagtatawanan dahil sa kanyang bisikleta, ngayon ay mas magalang na ang pakikitungo ng mga empleyado sa isa't isa. Ang mga guard at utility staff ay hindi na lamang basta binabaliwala. Madalas pang ang binabati ng mga empleyado ang mga ito sa umaga. Isang araw ay dumating muli si Severo sa gusali gamit ang kanyang bisikleta. Tulad ng nakasanayan, ay maaga siyang dumating bago pa man magsimula ang karamihan sa trabaho. Ipinarke niya ang bisikleta sa parehong lugar kung saan niya ito unang iniwan noong araw na dumating siya sa kumpanya. Ngunit ngayon ay hindi na iyon pinagtatawanan ng mga empleyado. Sa halip ay tila naging simbolo na ito ng kanyang pagiging simple. Pagpasok niya sa lobby ay agad siyang binati ng guard. "Magandang umaga, sir." "Magandang umaga rin," sagot ni Severo habang nakangiti. Habang naglalakad siya papunta sa elevator, ay may ilang empleyadong nakasalubong niya na nagbigay galang. "Good morning po, sir." Ngunit hindi sila tinuturing ni Severo na parang mas mababa sa kanya. Palagi siyang humihinto sandali upang ngumiti o bumati pabalik. Sa accounting department, ay abala si Ismeria Talosig sa pagre-review ng mga financial documents nang mapansin niyang dumaan sa hallway ang CEO. Hindi na siya tulad ng bate na kinakabahan kapag nakikita ito. Sa halip ay may respeto at paghanga na siya sa paraan ng pamumuno nito. "Ang laki ng ipinagbago ng kumpanya," sabi ng isa niyang kasamahan habang nag-aayos ng reports. "Oo nga," sagot ni Ismeria. "Mas maayos na ngayon ang trabaho ng bawat departamento." Sa kabilang banda naman ay nasa Operations Department si Halvero Quindas habang nakikipag-usap sa kanyang team tungkol sa isang bagong project. Kung dati ay siya ang tipong supervisor na masyadong istrikto at hindi nakikinig sa mga tauhan, ngayon ay mas naging bukas siya sa kanilang mga idea. "Kung may mas magandang paraan kayo para gawin ito, sabihin niya lang," sabi niya sa kanyang team. Napansin ng mga tauhan niya ang pagbabago sa kanyang ugali, ngunit wala sa kanila ang nagtanong kung bakit. Alam nilang may malaking epekto sa kanya ang mga nangyari noong unang araw ng CEO sa kumpanya. Sa executive floor naman ay may meeting ang board of directors kasama si Severo. Nakalatag sa mesa ang mga financial reports ng kumpanya mula sa nakaraang quarter. "Malaki ang improvement," sabi ng isa sa mga board members habang tinitignan ng mga numero. "Mas maayos na ang performance ng karamihan sa departamento." Tahimik lamang na nakikinig si Severo habang tinag-uusapan nila ang mga resulta. "Hindi lamang sa negosyo nagkaroon ng pagbabago," sabi ng chairman habang nakatingin sa kanya. Tumango si Severo. "Ang kultura ang pundasyon ng isang organisasyon. Kung maayos ang pagtrato ng mga tao sa isa't isa, susunod na rin ang magandang resulta sa trabaho." Pagkatapos ng meeting, ay naglakad siya palabas ng executive office at huminto sandali sa hallway kung saan makikita ang malaking bintana ng gusali.
Mula roon ay tanaw niya ang lungsod na abala sa pang-araw-araw na buhay. Hindi siya CEO na naghahangad ng karangyaan o kapangyarihan. Ang gusto lamang niya ay isang kumpanya na may malinaw na direksyon at respeto sa bawat taong bahagi nito. Habang nakatingin siya sa ibaba, ay naalala niya ang unang araw niya sa gusali. Ang araw na dumating siya na nakabisikleta at pinagtatawanan ng ilan sa mga empleyado. Ngunit ngayon ay ibang-iba na ang sitwasyon. Hindi dahil natakot siya sa mga tao, kundi dahil natutunan nilang igalang ang isa't isa. At sa loob ng ilang buwan na kanyang pamumuno, ay malinaw na sa lahat ng empleyado ng Virillion Holdings na ang lalaking dumating sa kumpanya na parang ordinaryong tao ay isa palang leader na kayang baguhin ang isang buong organisasyon. Lumipas ang halos 1 taon mula nang dumating si Severo Calderan sa Virillion Holdings na nakabisikleta lamang at walang sino mang nakakakilala sa kanya. Sa loob ng panahong iyon ay tuluyan nang nagbago ang kumpanya, hindi lamang sa kita at operasyon, kundi pati sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Sa araw na iyon ay nagkaroon ng malaking company gathering sa pangunahing hall ng gusali. Hindi ito tulad ng unang meeting kung saan ipinailala si Severo bilang bagong CEO. Ngayon ay isang simpleng pagtitipon lamang upang ipagdiwang ang matagumpay na taon ng kumpanya. Maraming empleyado ang naroon, mula sa mga janitor at security guard hanggang sa mga managers at executives. Iisa lamang ang layunin ng pagtitipon na iyon, ang ipakita na ang bawat tao sa kumpanya ay bahagi ng kanilang tagumpay. Sa harap ng hall ay may maliit na stage kung saan nakahanda ang mikropono. Isa-isa nang nag-uusap ang mga empleyado habang naghihintay sa pagsisimula ng programa. Sa gitna ng crowd ay nakatayo si Yasmeria Talosig kasama ang ilang kasamahan niya mula sa accounting department. "Hindi ko talaga makakalimutan yung unang araw niya dito," sabi ng isa niyang kasama. "Yung nakabisikleta siya?" sagot ni Yasmeria habang napapangiti. "Oo, parang kahapon lang." Sa kabilang bahagi naman ng hall ay nakatayo si Halvero Quindas kasama ang kanyang team mula sa Operations Department. Kung may magsasabi sa kanya noon na darating ang araw na magiging maayos ang relasyon niya sa kanyang mga tauhan, hindi siya maniniwala. Ngulit ngayon ay ramdam niya na mas magaan ang kanilang trabaho dahil mas bukas na ang komunikasyon sa kanilang department. Maya-maya ay umakyat sa stage ang chairman ng board upang simulan ang programa. Nagbigay siya ng maikling talumpati tungkol sa pagbangon ng kumpanya sa nakaraang taon. "Marami tayong pinagdaanan," sabi ng chairman habang nakatingin sa mga empleyado. "Ngunit dahil sa sama-samang effort ng bawat isa sa inyo, ay muling naging matatag ang Virillion Holdings." Matapos iyon ay tinawag niya ang CEO upang magsalita. Tahimik na umakyat sa stage si Severo Calderan. Suot pa rin niya ang kanyang simpleng suit at tulad ng dati ay kalmado lamang ang kanyang aura. Nang hawakan niya ang mikropono ay agad na natahimik ang buong hall. "Magandang hapon sa inyong lahat," sabi niya. Tahimik na nakinig ang mga empleyado. 1 taon na ang lumipas mula ng unang araw ko sa kumpanyang ito. May ilang empleyado ang napangiti habang naaalala ang araw na iyon. "Marami sa inyo ang naroon noong dumating ako sa gusali na nakabisikleta lamang." Bahagyang natawa ang ilang empleyado. "Sa araw na iyon," patuloy niya, "marami akong natutunan tungkol sa kumpanya at sa mga taong narito." Tumigil siya sandali habang nakatingin sa mga empleyado sa harapan.
Hindi ko kayo sinisisi sa nangyari noon. Natural sa tao na minsan ay humusga base sa kung ano ang nakikita natin. May ilang empleyado ang bahagyang yumuko dahil sa hiya. Ngulit gusto kong ibahagi sa inyo ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa karanasang iyon. Tahimik ang buong hall. Sa mundo natin ngayon, maraming tao ang hinuhusgahan dahil sa kanilang itsura, sa kanilang trabaho o sa kanilang estado sa buhay. Dahan-dahan siyang lumakad sa gilid ng stage habang nagsasalita. May mga taong iniisip na mas mahalaga sila dahil sa kanilang posisyon. May mga taong iniisip na mas mababa ang halaga ng iba dahil lamang sa simpleng pamumuhay. Pagkatapos ay tumigil siya at tumingin sa crowd. Pero ang totoo ay hindi natin alam kung sino talaga ang taong nasa harap natin. Maraming empleyado ang tahimik na nakikinig sa bawat salita. Sa mundo natin ngayon, ang janitor na naglilinis ng sahig ay parehong halaga tulad ng manager na nakaupo sa opisina. Ang guard na nagbabantay sa pintuan ay kasing halaga ng executive na gumagawa ng desisyon. May ilang empleyado ang tumango habang naririnig iyon. Dahil sa huli, ang isang kumpanya ay hindi binubuo ng titulo o posisyon. Tumigil siya sandali bago sinabi ang huling bahagi ng kanyang mensahe. Ito ay binubuo ng mga tao. Tahimik ang buong hall sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsimulang pumalakpak ang ilang empleyado. Unti-unting sumunod ang iba hanggang sa napuno ng malakas na palakpakan ang buong silid. Habang nakatayo sa stage si Severo ay nakangiti lamang siya ng bahagya. Hindi niya kailangang ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang CEO. Ang gusto niya lamang ipakita ay isang simpleng katotohanan, na ang tunay na respeto ay hindi ibinibigay dahil sa posisyon. Ibinibigay ito dahil sa pagkilala sa halaga ng bawat tao. At mula sa araw na iyon, ang kwento ng lalaking pumasok sa gusali na nakabisikleta lamang ay naging paalala sa lahat ng empleyado ng Virelion Holdings na huwag maliitin ang sinuman dahil hindi mo alam kung sino talaga ang taong nasa harap mo.